Sa lahat ng klase talaga ng kakanin mga marikoy, ito talagang sapin-sapin ang paborito ko. Kaya naman, inaral ko talaga kung paano tulutuin. Sa isang lagayan nga ay naglagay nga ako dyan ng 2 cups ng glutinous rice flour. At pagkatapos niyan ay sinunod ko na nga yung 2 cups din ng rice flour. Magkaiba ang glutinous rice flour at saka rice flour. Yung glutinous kasi ito yung giniling na malagkit na bigas at yung rice flour naman ay ito yung bigas na giniling. Nagets nyo ba mga marikoy? At after nun, naglagay na nga rin pala ako dyan ng 1/4 na asukal. Ang ginamit ko nga dito ay yung wash sugar dahil wala nga akong available na white sugar. Kailangan talaga lahat sasalain para hindi sumama nga yung mga buo-buo. Tapos ayan, halu-haluin mo lang para mag-well combines lang lahat. At kapag okay na, ay maglagay na nga tayo ng gata. Bali, ang nagamit ko nga palang gata dito ay 2.5 cup. Pinakakakang gata ang ginamit ko dito. At pagkatapos, naglagay na nga rin pala ako dito ng 1 lata ng condensed milk. Kahit anong brand ng gatas mga marikoy ay pwedeng-pwede dito. Nasa inyo yon kung ano nga yung gagamitin nyo, yung pinakamura lang o yung mas mahal pa. Tapos, halu-haluin nyo lang yan hanggang sa mawala na nga yung magaspang. Tapos, kapag okay na nga, ayan, at pinaghati ko nga sa 3. Nasa inyo na yon kung gaano kadami nga yung pagkahati nyo. Basta sa akin ay tansya-tansya na nga lang yan. Bali, meron nga akong 2 kulay, kaya ngayon 2 kulay nga lang yung gagawin ko at yung isa naman ay plain lang. Bali, ang ginamit ko ang kulay dito ay green at saka yellow. Ako talaga kapag gumamit ako ng food color, ay talaga ginagamit ko yung liquid na, ayaw ko talaga ng powder. Meron din namang mga mabibili na mga food color na meron nga mga flavored katulad ng ube, pandan, mga ganon. Para sa akin ay okay din naman kasi yon para may flavor nga yung ating sapin-sapin. Saktong-sakto nga sa steamer ko itong lagayan ng ulam na babasagin ko, kaya yan na nga yung gagamitin ko. Make sure lang mga marikoy na bago nyo nga isa lang ay nakakapagpakulo na nga kayo ng tubig. At para naman malaman nyo kung pwede na kayo magdagdag ulit, ay gumamit lang kayo ng toothpick kapag mamasa-masa pa hindi pa pwede. Pero pag tuyo na ay pwede na kayo magdagdag. Kaya naman okay na nga siya, kaya dinagdag ko na nga yung kulay dilaw. Tapos i-steam lang natin to ulit ng mga ilang minuto. Same procedure lang din naman kung ano yung ginawa mo sa una, ayun din ang gawin mo sa mga kasunod. At mas mainam kung meron nga kayong tela na pambalot sa takip, ay balutan nyo na rin para hindi tumulo yung moist doon sa inyong niluluto. Tapos ayan, okay na nga yung pangalawang layer, kaya dinagdag ko na nga yung panghuli. Itong niluluto ko ay hindi naman to pambenta, kaya niluto ko na nga ang buo. Bali, sinubukan ko lang naman tong lagayan ko ng ulam kung pwede ba talaga siyang lutuan. Tapos ayan, ginamitan ko lang to ng toothpick para malaman kung luto na nga ba yung ilalim. At tingin ko nga ay okay na nga siya, kaya hinango ko na nga rin at sinalin ko na nga rin sa bilao. Kaso nga lang, sa sobrang excited ko nga ay nakalimutan ko nga palamigin, kaya tinaob ko na nga kaagad kahit mainit pa. Abay, pambihira na wala naman talaga sa isip ko na palamigin na muna. Kaya naman ang ending mga marikoy ay nakadikit talaga siya, Diyos mayo. Anyways mga marikoy, bago naman talaga ako naglagay ng mixture dyan, ay pinahiran ko naman yung lagayan, kaso nakadikit pa rin siya. Siguro sign talaga to na hindi talaga siya pwedeng lutuan ng sapin-sapin. Kaya naman ang ginawa ko para medyo gumanda-ganda man lang tingnan, ay pinahiran ko nga tong ibabaw ng langis ng latik. Tapos nilagyan ko na rin ng latik sa ibabaw. Kahit naman pa paano nalagyan na nga ng toppings ay medyo umigi-igi naman tingnan. Pero kahit ganyan ang itsura niya, no, sinabi ko nga pwede nang kainin, ay Diyos ko, parang dinaanan ng bagyo. At yun lang for today. Bye mga marikoy.